ay nais sa ikalimang araw ng pagsisiyang sa karangalan ni Maria, ang Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, na may temang kagaya ni Maria, maging tapat na disipulo ni Kristo. Sa pagdalaw ng Anghel Gabriel kay Maria, ipinakita niya ang kanyang kagandahan na ihandog ang kanyang sarili sa Diyos at matupad ang planong pagliligtas sa sanlibutan. Nawa sa misang ito, idalangin natin na matulad tayo sa ating inang si Maria, na handang ihandog ang sarili upang maging tapat at disipulo ni Kristo, na maglingkod sa kanyang simbahan. Ang tagapagdiwang ng banal na misa ay si Reverendo Padre Edwin Borlasa, Provincial Superior MSc. Magsitayo na po ang lahat. Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin
Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
kaayo. Ang manaming magpangyarihan, tanang pinakamabuti ay iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kalooban ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsusubaybay sa amin at pagkupkup sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Panginoon, ako ay iyong hinikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng balanga. Maghapon sila nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako ay magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkasira, pinagtatawanan nila ako at inuuyam, sapagkat ipinahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong lilimutin ko ang Panginoon at di nasasabitin ang kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong mga salita. Apoy na nakakulong sa aking mga buto. Hindi ko na kayang pigilin ito. Hirap na ako magpigil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang ako'y nabubuhay
Pagbasa mula sa sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alang-alang sa masaganang hapag ng Diyos sa atin, ako'y namamangkin sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapatay siya. Ngunit sa katong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawa nang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang makahangad na magligtas sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit doon. Ano ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao, nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaon ay gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo po ang lahat. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po, Father. So, malapit na ang ating kapistahan sa Our Lady of the Sacred Heart. So ngayon ay panglimang araw ng ating Novena Misa. At ang
tema ay tungkol sa yung pagtulad kay Maria, naging tapat na disipulo ni Kristo. Napaka-akma ng tema ngayon at sa mga readings tungkol sa discipleship of Mary at tungkol din sa pagiging alagad natin na ang kanyang halimbawa ay dapat siya yung susundan natin. Mga kapatid, nagiging natin, yung human instinct na sa araw-araw nating pamumuhay, ayaw nating masaktan, di ba? Sino ba yung gustong masasaktan palagi sa buhay? Parang wala ata, no? So yung tendency natin, kung mayroong mga threats sa buhay natin na magbibigay sa atin ng sakit o ano-anumang mga pains sa ating sarili, kung maaari, iiwas tayo or tayo'y lalaban dahil ayaw natin yung ganyang sitwasyon. At saka yung ating desire na tayo'y masaya at tayo'y magkakaroon what is pleasurable is the best for us. Ayaw nating mag-suffer, ayaw nating magkakaroon ng iba't ibang negative na mga feelings, negative emotions. So, yung ating mga tendency is to find ways na kahit hindi na siya sumunod sa kalooban ng Diyos, ginagawa natin dahil para sa atin, kung tayo'y masaya, kung what is pleasurable, ito yun ay ang dapat para sa atin. Kaya, yung narinig nating Ebanghelyo, maintindihan talaga natin si Pedro. Noong sinabi ni Jesus, dapat punta na tayo sa Jerusalem at haharapin na ng anak ng tao ang mga pinuno doon. At ako ay magdusa at ako ay pako sa cross, ako ay mamatay. Sabi naman ni Pedro, halika muna, mukhang iba yung pinaplano mo. Dahil iba yung may conflict silang dalawa kasi yung sinasabi ni Jesus ay tunggali sa nasa isip ni Pedro at sa ibang mga kasamahan. Kasi sabi niya kay Jesus, sandali, hindi sana mangyari yun, no? Hindi na pwede, no? Pero sabi ni Jesus, lumayo ka, Satanas. Ang inisip mo ay pag-isip ng tao, hindi sa Diyos. So dito, yung conflict, alam natin na last Sunday, na siya ay nag-proclaim na si Jesus ay Mesiyas at binigay sa siya pinangalan ng bato, rock, at saka binigay sa kanya yung susi. Akala ni Jesus na intindihan na lahat siguro ni Pedro, kaya nang sinabi niya itong pupunta na tayo sa Jerusalem, kailangan ng magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan at sa mga punong saserdote at mga eskriba. Harap na ako. Kaya hindi maintindihan din Pedro dahil ang para sa kanya ay sana hindi tayo masaktan. Okay na itong ginagawa natin. Kailangan natin na masaya at believe na kami sa iyo. Ano pang pupuntahan mo doon sa Jerusalem? So dito malaman natin na yung inisip ni Pedro ay hindi yun ang kalooban ng Diyos. So kaya si Jesus, pinangalanan niya si Pedro na Satanas. Nagiging siya, yung barrier, nagiging hadlang siya sa plano ng Diyos. Dahil siya pa yung right hand, ngayon, hindi pala nagkaintindi. Kaya kung ano-ano yung sinabi ni Jesus sa kanya, sabi ni Jesus, kung sino mang nais sumunod sa akin ay kalimutan ang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So itong mga salita ni Jesus ay nagpapaalala sa mga alagad na yung worldly pleasure, yung kasayahan na hinahanap natin sa mundong ito, iba ito, hindi ito yung kalooban ng Diyos, hindi ito yung gusto ng Diyos, kung hindi
yung ating suffering dahil sa ating pagtulong sa ibang mga tao at dahil sa ating pagpapalaganap sa kultura ng buhay. Kaya si San Pablo, narinig natin sa pangalawang pagbasa na iwasan ninyo yung kultura na nagdudulot ng selfishness at yung pangsarili lamang. Iwasan yun. Dapat yung value na dapat isabuhay ay yung para sa ating kapwa. Yung para sa makakatulong tayo sa ating sambayanan, sa ating kapwa. So ito yung paalala ni San Pablo dahil after all, sa kanyang conversion, nalaman niya na yun nga na-enjoy niya na buhay noon na siya ay napakaganda ng kanyang posisyon, napakasarap ng kanyang buhay, ay siya nagdidikta lang kung anong gagawin ng kanyang mga sundalo, pero ngayon, nagkaiba ang buhay niya. Hindi, not power, not honor, not money ang nakapagbibigay ng kasayahan. Kaya sabi ni San Pablo, wag o iwasan ang mga kultura na nagdudulot ng pansarili. So mga kapatid, ito yung punto dito sa mga pagbasa na ang Diyos may plano sa atin. Ang Diyos, yung tinatawag na itong joy, yung sinasabi ni Jesus na buhay na masaya, ay hindi ito yung ating buhay na hinahangad, no? Yung mga advertisement, kung ano-ano yung mga paano ba tayo masaya, paano ba tayo umiwas ng mga suffering sa buhay. Hindi yon. Ang kay Jesus, iba. Obedience. Dapat sumunod sa kalooban ng Diyos. So, yung values na gusto niyang magiging isabuhay natin ay yung ayon sa kalooban ng Diyos. Pagtulong sa kapwa, yung pagbibigay ng sarili, alang-alang sa ating kapwa. So, ang kaniyang happiness, ang kaniyang joy na sinasabi ay itong eternal life. Ito yung kapalit. Sabi ni Jesus, ano pa bang mangyari sa isang tao? Sa kanya man ang lahat ng ari-arian dito sa mundo, pero ang kapalit ay kanyang buhay. So walang kwenta ang pagsisikap natin sa buhay natin kung nakakalimutan natin na may Diyos na nagbibigay sa atin ng gabay kung paano mabuhay at mabuhay na ganap. Mga kapatid, napakaganda sa palaala dito dahil si Jeremias nagtatanong din. Kasi si Jeremias sa unang pagbasa, sabi niya, ang bata ko pa, pero alam ko na ang Diyos ay mayroong gustong ipagawa sa akin. Kailangan ako ay magpalaganap sa kanyang salita, sa mabuting balita. So, he was expecting na ang Diyos ay dyan palagi sa kanya. Sige, Jeremias, sasabihin mo yun sa mga tao, yung tinuturo o yung naintindihan, unawaan mo na gusto kong gagamitin kita na ikaw yung propeta na magbabago sa isip ng tao. Pero si propeta, si Jeremias, na-discourage. Sabi niya, ang buhay ito, kung kailan ako nagsumunod sa kalooban ng Diyos, dami namang mga persecution. Pinagtawanan ako, wala nang gumagalang sa akin. Ano bang nangyari, no? So, pero, kahit ganyan ang buhay niya, pero alam niya na mayroon itong kapalit. Kaya he was very consistent sa kanyang ginagawa. And then, he obeyed until his death. So, namatay siya bilang propeta na nagiging tapat sa Diyos. So, mga kapatid, kung mayroon man tayong modelo sa pagiging tapat na disipulo, ito ay walang iba kung ang ating mahal na ina. Si Maria, alam natin na simula pa lang nang nararamdaman niya
yung nagbabalita sa kanya na siya ay magbubuntis ng isang lalaki na magiging anak ng Diyos. Simula pa lang sa Annunciation, siya ay nagiging tapat na sa Diyos. So, from Annunciation, from birth, sinusunod niya kahit marami siyang hindi naintindihan, nararamdaman lang niya na mayroong sadya ang Diyos sa kanya. Gagamitin siya para sa kaligtasan, para magiging mayroong modelo ang mga tao na gagawin paano ba ang totoong disipulo. So, si Maria hindi nag-surrender. Alam mo, lalong-lalo na sa after birth, sa kanya, sa mission ni Jesus, kanyang ministry, nakita na niya yung kalagayan ni Jesus, naawa siya, natakot. Kung sa ibang ina yon, kapag ang anak sasabihin, ano ba yung anak ko? Ano ba yung ginagawa? Ay, madali lang sasabihin, bahala ka dyan. Bahala ka anong gagawin mo, bakit susunod ako sa iyo? Pero si Maria hindi. Dahil she was following the footsteps of her son. Nararamdaman niya na mayroong pagninilay niya, mayroon siyang nararamdaman, nakikita na ito ay hindi gawa ng tao, kung hindi ito ay kalooban ng Diyos na ang kanyang anak ay mag-suffer at mamatay. Pero alam niya na mayroong mangyayaring maganda after his death. So, very faithful si Mary sa kanyang anak. Kaya si Maria, tinatawag siya na the first disciple of Jesus. Yung 12 mga disipulo, hindi yun ang first disciples. It's Mary who was the first disciple of Jesus. Dahil sa simula pa lang ng kanyang birth, sa kanyang ministry, until doon sa foot of the cross, si Mary, kitang-kita niya yung ginagawa ng kanyang anak. Naranasan niya ang sakit ng kanyang makikita at naririnig at nangyayari sa kanyang anak. Pero she never surrendered. Patuloy siya sa kanyang umaasa na ito ay gawa ng Diyos. Ito ay kalooban ng Diyos. Kaya she was very obedient to her son. So hindi siya nagtaksil sa Diyos. Hindi niya iniwanan ang kanyang anak. Kaya kahit hanggang kamatayan, nandoon si Maria doon sa paanan ni Jesus. So mga kapatid, ito siguro yung magandang natin, pagninilayan sa buhay natin. Dahil kung minsan, kahit maliit na bagay, kahit little suffering, kaagad nagre-react tayo. Meron mang mangyayari sa atin, na meron man ginagawa ng ibang mga tao sa atin na kakasakit sa atin, ayaw na nating pansinin. Mayroon lang mga pangyayari na mga conflicts, iba na yung ating attitude. Siguro hindi yan nakakatulong para sa atin. So patuloy nating pagnilayan ang buhay ni Maria. Maraming conflict sa buhay niya. Si Jesus, maraming conflict sa buhay niya. Pati yung kanyang mga alagad, magkakaroon ng conflict of values. Pero dahil alam niya na ang Diyos ay nandyan sa kanyang panig, siya ay nagpapatuloy sa kanyang mga ginagawa. So sana tayo rin, huwag nating damhin na kung mayroong mga tayo ay kinalaban ng Diyos. If we suffer, alam natin na tayo nag-suffer dahil mayroong greater value. Katulad ng mga magulang, greater value na para sa kanilang ginagawa. They suffered a lot, pero alam ng mga magulang ang kanilang ginagawa na kahit hindi sila perfect, ginagawa ito kahit may nag-suffer. Pero dahil ito sa mga anak, dahil sa future ng mga kabataan. Tulad din sa atin, anumang mga relationship, sana ito rin ang ating dadalahin. Yung pagiging tapat na disipulo sa pamamagitan ng mga values na gagaling sa Diyos, hindi mga values na nagmumula lamang sa tao. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay po natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa,
Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, ilibing. Nanahog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may tatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipinagugunita sa atin ngayon ng Panginoong Hesus ang kahalagahan ng pamumuhay na tapat sa plano ng Diyos para sa atin. Nagkababatid sa ating kahinaan at sa hirap ng pagiging disipulo kaysa ng ating mahal na ina, pakumbaba nating idalangin ang ating mga kailangan sa buhay. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, tulungan mo kaming maglingkod sa iyo. Ama, tulungan mo kaming maglingkod sa iyo. Para sa simbahan, nawa ay manatiling tapat sa Ebanghelyo at mamuhay bilang pamayanan ng mga disipulo ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming maglingkod sa iyo. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, nawa ay maging masigasig sila sa kanilang paglilingkod at lakipan nito ng lubos na pagmamahal sa kapwa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami maglingkod sa iyo. Para sa ating lahat, nawa ay matularan natin ang kababang loob ni Maria at maging mga tapat na tagasunod ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami maglingkod sa iyo. Para sa mga buong pusong tumutulong sa ating pamayanan, ang Our Lady of Sacred Heart Mission Station, nawa ay mamuhay sila sa kabanalan at manatiling naglilingkod ng tapat sa Diyos at sa kanyang simbahan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami maglingkod sa iyo. Para sa mga yumao, nawa ay matamasa nila ang walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami maglingkod sa iyo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami maglingkod sa iyo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang kahilingan ng iyong angkan, panatilihin mo nawa kami sa iyong pag-ibig habang pinagsikapan naming mamuhay ayon sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain na ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin ay tumubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ang Espiritu Santo, ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinanahanan ng Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikong bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang magkaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugon ni Jesucristo, naming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun at inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo at sa lahat ay bubuhos sa kapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagpuni natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin na kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo at sa Tanang Kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na umasang muling may pag-asang sila muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindagpatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, kaysa ng kanyang kabiyag ng puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-ugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at tinayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyong lahat. At sumainyo rin. Tayo ay magbigayan at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa.
Mga kapatid, itong kordero ng Diyos, ang ating Panginoon na nag-aalay ng kanyang buhay dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa ating lahat, mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang tiging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Mapalad ang nagbibigay daan sa kapayapaan. Sila'y anak ng may kapal at ang mapagtiis naman ay kaniyang paghaharian. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, kaming nagsasalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin ay madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalam sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ikalimang araw ng pagsasiyam sa mahal na ina ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus, modelo ng paggawa ng kabutihan. Isaalang-alang mo ang aming kahilingan at pangangailangan. Tayo pong lahat. O Diyos, sa pamamagitan ng iyong anak, tinuruan mo kami manalangin at tawagin kang Ama. Iginiit ni Jesus na anuman ang aming naisin at pinagdadaanan, kami ay lumapit sa Kanya at sa pamamagitan niya, kami ay nakakalapit sa iyo. Aming nararanasan ang kapinhagian at kapayapaan sa tuwing kami ay lumalapit sa Kanya. Nang ibigay niya si Maria upang amin din maging ina, tinuruan niya rin kaming sambitin kay Maria ang aming kahilingan at pangangailangan. Alam namin na kami ay pinanalangin ng mahal na ina sa Kanyang anak. Turuan mo kami, O Diyos, na manalangin. Tulungan mo kami maunawaan at maranasan ka bilang isang mapagmahal na Ama. Tanggalin mo ang takot na laging gumugulo sa aming isipan. Katulad ni Maria, aming mahal na ina, lagi nawa naming maalalang tumingin sa iyo tuwing na. Pakinggan mo ang panalangin ni Maria na dumadalangin para sa amin. Nawa ay maunawaan kami kung gaano makapangyarihan ang kanyang panalangin at kung gaano din kalalim ang iyong pagmamahal sa kanya at para sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, tulungan mo po kaming maunawaan ang dakilang pagmamahal ng Diyos na ipinamalas ng sugatang puso ni Jesus. Tulungan mo po kaming pagkatugon sa Kanyang pagmamahal tulad sa naging tugon mo sa Kanya upang kamitin namin ang buhay na walang hanggan. Kamitin mo para sa amin mula sa bukal na nabuksan sa Kanyang tagiliran ang grasyang aming kailangan at ang mga ibinibigay ng banal na Espiritu. Tulungan mo kaming mais sa katuparan ang aming mga hinihiling. Maging amin din ang damdamin ng Kanyang puso at ang Kanyang misyon ay maging misyon din naming o Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, ang ina ng anak ng Diyos na nagturo sa amin kung paano magmahal ng tapat at totoo. Akayin mo kami sa puso ng aming tagapagligtas upang kami ay maging makabuluhang tagapagpahayag ng pag-ibig ng Diyos. Pakinggan mo ang aming panalangin at kawaan mo kami. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Na sana ikaw ay palaging gumabay sa amin, aming mahal na ina. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Nagawin mo sana ang aming mga puso kagaya ng puso ng iyong anak na si Jesucristo na nagpakatao, isinilang at namatay upang makamtan namin ang kaganapan ng buhay. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Nakagaya ni Jesus, ang mabuting pastol na may pusong mapagmahal, kami sana ay matuto at marunong ding magmahal lalo na sa mga kapatid naming nasa laylayan, mga mahihirap, itinataboy at hindi pinapansin sa lipunan. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami.
na kami ay iyong patatagin kapag naranasan namin ang mga kahirapan at pagsubok sa buhay. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Nang aming pananampalataya at pananalig sa Diyos ay makaakay sa aming kapwa upang sila ay maglingkod sa Diyos at sa kapwa-tao. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Na maging masigasig kami sa aming pagsisikap sa napairalin ang katarungan para sa mga mahihirap, mga inaapi at itinaboy ng lipunan. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Na hindi sana ang inggit ang pagmamakasarili ang maghahari sa aming mga puso at buhay. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Na sana hindi maging hadlang ang aming sarili at pamilya na naghahangad ng katiwasayan kung kami ay tinatawag na maglingkod sa aming munting sambayanan. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Kung ang aming pamilya ay nakaranas ng matinding pagsubok dahil sa hindi pagkakaunawaan at mga pagsubok sa buhay pamilya. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Kung kami ay tutulong sa aming mga kabataan sa pagpili at pagdesisyon kung anong propesyon na kanilang ninanais para sa kabutihan ng pamilya at ang aming munting sambayanan. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Bilang mga magulang na aming arugain at gabayan ang aming mga anak upang sila ay maging mabuti, mabait, responsable, mapagmahal at madasalin. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Kung darating sa amin ang nakakatakot na sakit at nalalaman namin na nalalapit na ang aming kamatayan at kung ang aming mga mahal sa buhay ay tinatawag na sa kabilang buhay. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. At ngayon, tumahimik tayo sandali para sa ating mga sariling kahilingan at mga panalangin. Tayo pong lahat, alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang ka maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, binahaginan ka niya ng kanyang kalwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat, sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo ay mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kaharian patuloy na may sa katuparan. Samahan kami lahat sa bukal na buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus, panalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus, panalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus, panalangin mo kami.
Magsipo po ang lahat para sa ilang paalala at pasasalamat. Pasalamatan po natin ang mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry, Ministry of Altar Servers, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Usherettes, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentator, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, at sa ating lahat po na nandito ngayon. Pasalamatan din po natin ang sponsor ngayong gabi, ang Manawag Chapel at ang lahat ng pamilya sponsors. At ganoon din po, pasalamatan natin ang namuna sa ating banal na pagdiriwang, si Reverend Father Edwin Borlasa, MSc. Paalala at paanyaya. Nalalapit na po ang kapistahan ng mahal na patrona, ang Our Lady of the Sacred Heart, kaalinsabay din ang ika-6 na taon ng pagkakatatag ng ating mission station, at bilang paghahanda, mayroon po tayong mga iba't ibang mga aktibidad tulad ng nobena misa o pagsasyam sa mahal na Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ang mga sumusunod po ay ang mga schedule ng ating mga misa na gaganapin dito sa Woodcraft Bayanihan sa ganap na ika-6 ng gabi. September 4, Our Lady of Peña Francia and San Lorenzo Chapel. September 5, Mother of Perpetual Help Chapel. September 6, Our Lady of Lourdes Chapel. September 7, St. Clair and San Pedro Calungsod Chapel. At sa bawat gabi din po pagkatapos ng banal na misa, ay magkakaroon po tayo ng Novena Nights na gaganapin sa Bayanihan Covered Court. Ang mga sumusunod ay ang mga schedule. September 4, 7:30 p.m., Barangays Night. Ito po ay ang pagsasama-sama ng lahat ng mga barangay officials na nasasakupan ng ating mission station. Ito ay ang Barangay 158, Barangay 159, Barangay 161 at Barangay Baysa, kasama ng Our Lady of the Sacred Heart Mission Station Community. September 6, 7:30 p.m., Basketball Championship Game. 4 o'clock p.m., 14 Under Championship Game. 7:30 Exhibition Game, Missionaries of the Sacred Heart, Priests and Seminarians versus Diocese of Caloocan Priest Team. 8:30 p.m., 27 Under Championship Game. September 7, Bisperas, magkakaroon ng prosesyon sa ganap na ika-4 ng hapon na magsisimula sa Compound 7, St. Louis de Montfort Chapel, na iikot sa Baysa Road, Reparo Road at papuntang Woodcraft Bayanihan Chapel, at susundan po ito ng banal na misa. September 8, Feast Day, Concelebrated Mass. Ito po ay sa ganap na ika-9, 9:30 ng umaga sa Woodcraft Bayanihan. Pagkatapos ng misa ay ang lahat ay pupunta sa Bayanihan Covered Court upang doon magkaroon ng salo-salo o ang tinatawag na Barrio Fiesta. Magkakaroon din po tayo ng maikling programa at mga palaro. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumukog kayo habang iginagawa ng pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, nayari na natin ang banal na misa. Pumayong kayo, taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.